Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2271 hanggang 2275. Lungsod ng Longyan. Sa pag-aaral ni Chen Yuanhai, sumulong si Chen Tiexen. Ang kanyang hindi matatag na paghinga ay nagpapakita ng kanyang hindi matatag na kalooban. Pagkatapos maglakad sa harap ni Chen Yuanhai, sinabi ni Chen Tiexen, "Ama, hinahanap mo ako." Lumingon si Chen Yuanhai at tumingin sa kanyang mahusay na anak. Upang maging mas malakas, siya ay tumatakbo sa loob ng maraming taon. Kahit na dumanas siya ng mga kabiguan, hindi siya sumuko. Pero ngayon wala na siyang mapapala. Si Huang Xiaoyong, isang basurang walang magawa, ay nagkaroon ng master, na dahilan upang ipaglaban ni Chen Yuanhai si Chen Tiexen. Bakit napakabulag ng Diyos na ang taong nagsusumikap ay walang pakinabang, ngunit sayang at nakakakuha ng pagkakataon na hindi niya dapat makuha. Narinig mo na ba ang tungkol sa Shaolin City? Tanong ni Chen Yuanhai. Tumanggo si Chen Tiexen. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya matatag. Ang kwento ng paglusot ni Huang Xiaoyong sa 5 ilaw ay naibalik sa lungsod ng Longyan, na ikinamangha ng maraming tao sa lungsod ng Longyan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay lumitaw ang Panginoon ni Huang Xiaoyong, na nagpapatunay sa dati nilang haka-haka. Bukod dito, pamilyar na pamilyar si Chen Tiexen sa kampyon ng lungsod ng Shaolin. Pumunta siya sa lungsod ng Shaolin upang magtanong tungkol sa kanya. Siya ay isang malakas na tao na may 7 ilaw. Siyempre, si Chen Tiexen ay walang pagbubukod. Sayang nga lang at wala man lang siyang interes na tingnan si Chen Tiexen. Ngayon, nakatayo sa challenge arena ang malalakas na lalaki sa Seven Lamp Realm, at wala man lang silang lakas ng loob na labanan si Master Huang Xiaoyong. Nangangahulugan ito na ang mahiwagang Master Realm ni Huang Xiaoyong ay hindi bababa sa huling 3 realm, na ginagawang mas hindi katanggap-tanggap si Chen Tiexen. Hindi niya matanggap na walang saysay ang kanyang mga taon ng pagsusumikap, ngunit napakaswerte ni Huang Xiaoyong. Higit pa rito, si Huang Xiaoyong ay naging stagnant sa pangalawang kaharian ng Lampara sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay eksperto na siya sa ika-5 kaharian ng Lampara, na halos magpapula ng kanyang mga mata sa inggit. Napabuntong hininga si Chen Yuanhai at sinabing, "Anak, hindi ako patas para sa iyo. Pare, siguradong mas maganda ang qualifications ko kaysa kay Huang Xiaoyong. Naniniwala ako na basta makilala ko ang lalaking iyon, tatanggapin niya ako bilang apprentice." Sabi ni Chen Tiexen. "Ano sa tingin mo?" Tanong ni Chen Yuanhai. Huminga ng malalim si Chen Tiexen, sinabi, "Gusto kong hintayin si Huang Xiaoyong pabalik sa Longyan City. Hayaan mo siyang tulungan akong magpakilala." Bahagyang sumimangot si Chen Yuanhai. Si Chen Tiexen at Huang Xiaoyong ay palaging magkaaway. Hayaang tumulong si Huang Xiaoyong na ipakilala sila. Paano siya makakatulong? At kung walang tulong, si Chen Tiexen ay maaaring mapahiya ni Huang Xiaoyong dahil dito. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin sa iyo ni Huang Xiaoyong? Tanong ni Chen Yuanhai. Tumanggo si Chen Tiexen at sinabing, "Siyempre, alam ko na sa relasyon namin sa kanya, malaki ang posibilidad na pagtatawanan niya ako, pero gusto ko pa ring subukan. Ayokong makaligtaan ang ganoong pagkakataon." Nang makitang napakatibay ng ugali ni Chen Tiexen, alam ni Chen Yuanhai na hindi magiging kapaki-pakinabang ang kanyang panghihikayat. Maaari lamang niyang ipaalala sa kanya, "Kailangan mong maging malinaw na sa lakas ng pamilya Chen ngayon, hindi ka na kwalipikadong lumaban sa bahay ng Panginoon ng lungsod.
Kaya kahit na si Huang Xiaoyong ay gumawa ng labis na mga galaw, kailangan mong magpigil at hindi mo mapupunit ang mukha mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, ama. Alam ko na ang gagawin. Sabi ni Chen Tixen. Kahit na hindi niya tiningnan si Huang Xiaoyong sa kanyang puso, ang katotohanan ay nasa harap niya. Napakalinaw ni Chen Tixen tungkol sa agwat sa pagitan ng pamilya Chen at ng mansyon ng Panginoon ng Lu. Lungsod. Kung siya at si Huang Xiaoyong ay magkakaroon ng direktang salungatan, ito ay lubhang mapanganib para sa pamilya Chen, na katumbas ng pagbibigay sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ng magandang dahilan upang harapin ang pamilya Chen. Walang gaanong sinasabi si Chen Yuanhai. Naniniwala pa rin siya sa anak niya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang pagiging angkop. Umalis sa pag-aaral, napakalakas ng selos ni Chen Tixen sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa pag-aakalang si Huang Xiaoyong ay nasa Five Lamp World na ngayon, para siyang kutsilyo sa kanyang puso. Parang ninakawan ni Huang Xiaoyong ang sarili niyang mga gamit. Young Master, hindi stable na naman ang mood ni Young Lady. Nag-aalalang tumakbo ang babaeng katulong kay Chen Tixen at nag-aalalang sinabi. Sa panahong ito, napakaseryoso ng mood ni Chen Yanran. Madalas siyang nasa ulirat. Minsan bigla siyang nagiging irritable. Minsan siya ay tahimik na parang estatwa. Si Chen Tixen ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam niyang ang dahilan ng pagiging ganito ng kanyang kapatid ay si Han Sanchen. Siguradong may ginawa si Han Sanchen kay Chen Yanran para magbago siya ng ganito. Ito ay kinakailangan upang itali ang kampana. Nakakalungkot lang na pinadala ni Chen Tixen ang lahat ng tauhan ng pamilya Chen, at hindi nahanap ang Aaron. Halika sa kwarto ni Chen Yanran, lahat ng pwedeng basagin ay naging mga debris sa lupa. Magulo ang kwarto, parang buhawi. Hindi na Diyosa ang buhok ni Chen Yanran. Yanran, huminahon ka muna, huwag mong saktan ang sarili mo. Sumugod si Chen Tixen at hinawakan ang kamay ni Chen Yanran. Nakita ni Chen Yanran si Chen Tixen, natigilan muna sandali, pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong, Kuya, nahanap mo na ba ang Aaron? Nasaan siya? Nasaan siya? Galit ang mga mata ni Chen Tixen. Hindi niya maisip kung ano ang ginawa ni Han Sanchen kay Chen Yanran, at siya ay mawawala. I've tried my best to find him. Don't worry, I'll bring him to you soon. Sabi ni Chen Tixen. Biglang lumuhod si Chen Yanran sa harap ni Chen Tixen at umiiyak na sinabi, Kuya, tulungan mo akong hanapin ang Aaron. Gusto ko siyang makita. Kailangan ko siyang makita. Parang kutsilyo ang puso ni Chen Tixen. Para sa kanya na noon pa man ay nagmamahal kay Chen Yanran, napaka-unpleasant na makitang nakaluhod si Chen Yanran. Tell me, what happened? Si Chen Tixen ay hindi nagtanong tungkol dito noon, dahil natatakot siyang ilantad ang peklat sa puso ni Chen Yanran. Gayunpaman, nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Chen Yanran, hindi niya maiwasan. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginawa ni Han Sanchen. Ano nagawa mo na ba? Wala daw nagawa si Han Sanchen. Ang dahilan kung bakit naging ganito si Chen Yanran ay dahil sa mga salita ni Huang Xiaoyong. Bukod dito, habang tumatagal ay hindi niya nakikita si Han Sanchen, mas malalim ang pagkahumaling ni Chen Yanran dito, will lead to her constant wishful thinking and emotional instability. Dahil takot na takot si Chen Yanran, natatakot siya sa mga bagay gaya ng iniisip niya, natatakot siyang mawalan ng totoong malakas na lalaki. Kuya, wag mo na akong tanungin. Tulungan mo akong mahanap siya, naiiyak na sabi ni Chen Yanran. Well, kung hindi mo ako tatanungin, pupuntahan ko siya ng personal. Manatili ka sa bahay. Huwag kang magalit at saktan ang iyong sarili. Mabilis na sabi ni Chen Tixen. Tumanggo si Chen Yanran, at bahagyang na-stabilize ang kanyang mood. Pag-alis sa kwarto ni Chen Yanran, napakablo ng mukha ni Chen Tixen. Malakas ang pakiramdam niya ng pagpatay sa kanyang puso. Gusto niyang magkaroon ng Aaron na masikip at balat. Ang Aaron ay orihinal na nagplano lamang na pumunta sa Shaolin City upang makita ang mundo. Gusto lang niyang makita kung maaaring nasa Shaolin City si Jiang Yingying. Bagamat nakita niya ang mundo, walang bakas ng Jiang Yingying, at nagbalik siya ng gulo, na hindi inaasahan ni Aaron. Alam din ni Bai Lingwaner na hanggat hindi siya maiiwan ng Han 3,000, magkakaroon siya ng pagkakataon, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Hindi kalayuan sa lungsod ng Longyan, magkahiwalay na pumunta sina Han Sanchen at Huang Xiaoyong at pumasok sa lungsod sa dalawang grupo. Kung tutuusin, kung masyado siyang malapit kay Huang Xiaoyong ngayon,
hindi maiiwasang maghinala ang mga tao sa kanyang pagkakakilanlan. Walang paghahambing sa Shaolin City at dito. Bakit mo gustong manatili dito? Matapos makapasok sa lungsod, nalaman ni Bai Lingwaner na ang kasaganaan ng lungsod ng Longyan ay hindi maihahambing sa Shaolin City, kaya hindi niya naiintindihan ang atraksyon ng Aaron. Ayaw ni Han Sanchen na manatili dito, ngunit ang lungsod ng Longyan ay ang unang lungsod na pinuntahan niya sa Xuanyuan City upang makipag-ugnayan. Hindi niya piniling manatili dito. Kung bakit siya patuloy na mananatili, ito ay dahil mayroon siyang pundasyon at impluwensya ni Huang Xiaoyong na makakatulong kay Han Sanchen na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Kung gusto mo ang isang lugar, kailangan mo ba ng dahilan? I think it's very good here. Aaron casually perfunctory way. Ang paliwanag na ito ay tila malayong makuha. Alam ni Bailang Warner na hindi lang gusto ng Aaron dito, pero kung hindi niya sasabihin, hindi mag-aabala si Warner na magtanong. Di nagtagal pagkatapos na makapasok sa lungsod, nalaman ni Aaron na may sumusunod sa kanya, at hindi ito kasing simple ng isa o dalawang tao, kaya medyo natarante siya. Ngunit umalis lang siya sa lungsod ng Longyan sa loob ng ilang panahon. Paano siya ma-target? At saka, wala siyang kaaway sa lungsod ng Longyan. Higit sa lahat, ang mga paraan ng pagsubaybay ng mga taong iyon ay napakahirap, hindi lamang Aaron ang natagpuan, kahit si Bai Lingwaner ay nakikita ito. Pagpasok mo sa syudad, masusundan ka. Mukhang marami kang kalaban dito, biro ni Bai Lingwaner. Hinawakan ni Aaron ang kanyang ilong, at kakaiba na lang ang kanyang nararamdaman. Bukod dito, maiisip lamang ni Aaron si Chen Tiexen kapag gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang kaaway. Ngunit pinahiya ng taong ito si Aaron nang umalis siya sa tirahan ni Chen. Nais ba niyang isulong ang kanyang pagsisikap? Siguro, sabi ng Aaron. Kung sakaling may sumusubaybay, direktang ibinabalik ni Han Sanchen si Bai Lingwaner sa kanyang tahanan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkakalantad ng kanyang tirahan, dahil sa ganitong paraan lamang siya maaaring magpakita sa kanyang likuran. Sa bakuran, ang hardin ng mga bulaklak at mga puno, ang stream ng tubig ay nagbibigay ng isang ganap na naiibang pakiramdam, tulad ng isang maliit na paraiso, maayang tanawin. Ito ang bahay mo. Tinanong ni Bai Lingwaner ang Aaron nang hindi inaasahan. Hindi ba ako karapat-dapat sa ganoong tahanan? Sabi ni Aaron sabay ngiti nang walang magawa. Umiling si Bailang Warner. Siyempre, hindi niya yun ibig sabihin. Iniisip lang niya na ang lahat ng bagay dito ay naiiba sa ibang mga lugar, at ito ay mukhang mas Katanji tangi sa ilalim ng Katanji tanging disenyo. Ikaw ba ang nagpalaki ng lahat ng ito sa iyong sarili? Si Bai Lingwaner ay mausisa. Maraming kwarto dito, pero nung unang pasok ko, isang kwarto lang ang nilinis ko, kaya kung gusto mong magstay dito, maghanap ka ng kwarto para linisin mo ang sarili mo. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito ni Bai Lingwaner, labis siyang nagulat na si Aaron, isang master na tulad niya, ay kinailangan pang linisin ang kanyang sarili, na hindi pa naririnig. Pero mas nabigla si Han sa sinabi niya. Bakit hindi ako makakatulog sa iyo? Tanong ni Bai Lingwaner. Bakit? Si Aaron ay tumingin kay Bai Lingwaner nang may pagtataka. Ang ganitong klaseng tanong, kailangan mo pa bang itanong kung bakit? Paano siya matutulog kay Bailang Warner nang walang dahilan? Isa lamang itong 16 na taong gulang na batang babae, hindi banggitin ng Aaron ay hindi interesado sa mga babae maliban kay Ivory. Kahit na siya ay isang lecher, hindi siya magiging abnormal sa ganitong antas. Sa oras na ito, biglang sumimangot si Aaron at sinabing, andito na tayo. Nang si Bai Lingwaner ay naguguluhan at gustong magtanong kung ano ang darating, ang tarangkahan ng bakuran ay biglang sinipa ng marahas. Tingnan si Chen Tiexen na humantong sa isang grupo ng mga lingkod ng pamilya ni Chen na puno ng galit sa bakuran. Ikaw pala, Chen Tiexen. Medyo nagulat si Aaron, ngunit naisip niya na ito ay makatwiran. Sa Longyan City, maliban kay Chen Tiexen, tila walang ibang gumawa ng ganoong bagay. Ngunit ang Aaron ay napaka-curious kung bakit ginawa ito ni Chen Tiexen. Aaron, papatayin kita, sabi ni Chen Tiexen na nagngangalit ang mga ngipin. Wala akong kinalaman sa pamilya Chen. Bakit gusto mo akong patayin? Han 3,000 ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. Kinuyam ni Chen Tiexen ang kanyang mga kamay, at hindi niya mapigilan ang sarili. Ngunit dapat niyang malaman ang katotohanan bago mamatay si Aaron, at malaman kung ano ang ginawa ni Aaron kay Chen Yanran.
Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tanong ni Chen Tixen sa malalim na boses. Chen Yanran. Sinusubaybayan ni Chen Tixen ang kanyang sarili, at si Chen Yanran ay may kinalaman dito. Dahil dito, lalo pang nalilito ang Aaron. Bagamat sila ni Chen Yanran ay nominally mag-asawa, hindi sila mag-asawa. How can they do anything to Chen Yanran? I think you have some misunderstanding. Walang nangyari sa pagitan ko at sa kanya. Sabi ni Aaron. Si Bailing Warner ay tumitingin sa eksenang ito ng may labis na interes. Maresolba ni Han Sanchen ang bagay na ito sa mas simple at bastos na paraan. Ang lalaking ito na nagngangalang Chen Tixen ay hindi maaaring maging kalaban ng Aaron, ngunit ang kanyang dominanteng paraan ay kumakain ng Aaron hanggang mamatay. Marahil ay hindi niya alam na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay isang ideya lamang, na maaaring magpagala-gala sa kanya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Wala. Malamig na ngumiti si Chen Tixen at winagayway ang kanyang kamay. Pinalibutan ng mga katulong ng mansyon ni Chen ang Aaron, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, gusto kong mamatay ka dito ngayon, pagbabante ni Chen Tixen. Walang magawa si Aaron. Wala siyang alam. Paano niya ito ipapaliwanag? Mahirap bang punuin ang hardin ng mas maraming pataba? Kung tutuusin, ang nakakatakot na hitsura ni Chen Tixen ay halatang imposibleng madaling kumalma. Sa pagkakataong ito, isang biglang boses ang umalangaw, ang panganay na anak ng pamilya Chen ay talagang isang malaking boses. Naglakas loob siyang pumatay ng mga tao sa aking lungsod sa Longyan. Naglakad si Huang Xiaoyong papunta sa bakuran na may gumagala-gala na poster. Pagkatapos tingnan si Chen Tixen, nagpatuloy siya, hindi ko inaasahan na lalabas ako at manood ng ganitong uri ng magandang laro. Tumawa si Aaron. Tiyak na hindi basta-basta na mamasyal si Huang Xiaoyong. Marahil ay dumating lamang siya pagkatapos matanggap ang balita. Ngunit dumating talaga siya sa tamang oras upang tulungan ang Aaron na malutas ang hindi kinakailangang problema. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!